Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. So ngayon, ang sitwasyon dito, pinagmalaki na sana ni PBBM nung isang araw na bababa yata ng 20 pesos. Magro-rollback daw ng 20 pesos kada litro ng diesel. Sa gasoline, hindi ko alam. Yan yung sanang inanunsyo. Dati, ang unang nag-announce niyan si Department of Energy Secretary Garin. Pero kinalaunan, mismong si PBBM, inanunsyo niya na ito. Siyempre, pinagmamalaki niya rin na accomplishment niya yan na mabababa. Magro-rollback ng more than 20 pesos ang diesel. Meron po akong ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Mahigit 20 piso ang ibababa sa diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga driver, sa mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Hindi pa ito sapat, kaya tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng inyong pamahalaan para maibsan ang epekto nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin napababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Hindi nating hahayaang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw. Maraming salamat po. Kaya lang, yung rollback na yan, magiging effective lang yan ilang araw. Pagkatapos ng ilang araw, tataas na naman ang mga 30 pesos. Bakit? Ay ito, balik na naman ang giyera ng Iran at US at Israel. Nag-ceasefire lang ng ilang araw. Dapat nga 2 weeks yung ceasefire. Hindi pa natapos yung 2 weeks, ayan na. Diba, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya yung relief na sinasabi na rollback ng 20 pesos sa diesel na inanunsyo ng Department of Energy at inanunsyo rin ni PBBM ng Pangulong Marcos mismo, parang wala hindi mararamdaman. Mararamdaman lang ilang araw. Kasi dito sa pag-anunsyo ni Trump na balik na naman sa gera, ibablockade nila, ibablockade daw ng US Navy yung Strait of Hormuz, di anong mangyayari? Lalong titindi na naman ang sitwasyon sa Middle East. Kumbaga, nitong nakaraang araw, medyo lumuwag kasi nga ceasefire. Ngayon, walang nangyari doon sa peace talks. Walang nangyari doon sa talks ng US at Iran doon sa Islamabad, nag-uwian, walang napagkaisahan. Kaya balik na naman. At ang US, nagbanta na si Trump, pupunta na ibablockade na ng US Navy ang Strait of Hormuz. Ang sabi naman ng Iranian Revolutionary Guards, gaganti sila. Ang nangyari ngayon, hindi de-escalation, kundi escalation. Pagpapaigting lalo, hindi pagbawas ng tensyon. Pagka ganyan, tataas na naman ang presyo ng petrolyo. Bababa daw ng 20 pesos, inanunsyo na ng Department of Energy, parang wala rin. Yung pansamantalang relief na dulot sana niyang pagbaba na yan ng 20 pesos sana kada litro sa diesel, wala rin, hindi rin mararamdaman. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, napakalungkot na sitwasyon. Kaya parang tayo, brace for impact pa. Kaya mukhang sasadsad pa ang natin, ang ekonomiya natin, lalala pa itong krisis na ito. Akala natin matatapos na dahil nag-uusap na yung Iran at saka US doon sa Islamabad, Pakistan. Yung pala wala namang mapagkakaisahan. Nakakalungkot nga. Tapos itong relief sana, itong kaluwagan na
panandalian sana yung 20 pesos na pagbaba sa singil ng krudo at sa gasolina bababa rin kahit papano, wala rin. Mga ilang araw lang natin itong mararamdaman. Sa susunod na mga araw, tataas na naman yan. Kasi hindi naman na-de-escalate ang tensyon o ang gera. Lalo na namang iigting, nagbabantaan na nga uli. Yan yung malungkot mga kabunyog, mga kababayan. Dapat sana, yung panawagan ng maraming sektor, tanggalin na muna, isuspend na muna ang excise tax sa fuel. Pangalawa, yung VAT, value added tax sa fuel, bawasan. Bawasan na muna o kaya isuspend na muna. Sa fuel lang naman eh. Hindi naman talaga aalisin yung VAT sa ibang mga produkto. Sa fuel lang, sa petrolyo lang. Kahit yung fuel excise tax, alisin. Alisin muna para makaluwag sa taong bayan. Tingnan nyo dito. Yung mga driver dito sa Bicol, ayaw nang magbiyahe. Yung mga operators ng mga sasakyan, ng pampubliko, ayaw nang magpabiyahe ng kanilang mga sasakyan. Sabi nila, lugi na eh. Pero pag inalis yung fuel excise tax, pag inalis yung VAT sa fuel, malaki kaagad kabawasan sa presyo. Di makakabiyahe na sila. Sa ngayon, maraming eskwelahan dito nag-o-online na. Para tayong panahon ng COVID, online na eh. Bakit nag-o-online? Wala nang masakyan. Ang haba-haba na ng pila dito. Alam nyo bakit ang haba ng pila ng mga tao sa mga terminal? Kulang na nga ang sasakyan kasi lugi na daw, ayaw nang magbiyahe. Mapipilit ba naman ang gobyerno yan na magbiyahe? Hindi mo naman pwedeng pilitin yan. Negosyo yan. Maliban na lang kung isubsidize ng gobyerno yan. Ang problema, paano naman magsusubsidize ang gobyerno dyan? Wala nang pera ang gobyerno kasi inubo sa korupsyon. Nakita nyo yung naubo sa korupsyon sa flood control. Yan. Kaya sa panahon natin ngayon ng matinding krisis, wala nang pera ang bayan. Kaya kahit yung fuel excise tax saka yung value added tax, ayaw alisin ng gobyerno, ayaw isuspend ng gobyerno kasi mawawalan daw ng kita na 320 billion. Yan daw yung sabi ng gobyerno, sabi ng gobyerno, wag na munang isuspend ang fuel excise tax, wag isuspend ang VAT o bawasan ang VAT kasi mababawasan daw ng kita na 320 billion. Pero tingnan nyo naman, dahil hindi inaalis ang fuel excise tax, napakahirap na sa mga driver at saka operators. Ayaw na nilang magbiyahe. Dahil ayaw na nilang magbiyahe, wala nang masakyan ng taong bayan. Mabuti yung may mga private na sasakyan. Karamihan ng ating mga kababayan wala namang sariling sasakyan. So hindi na ngayon makapagtrabaho. Yung mga estudyante na hindi na makapasok sa eskwelahan. Yan na yung epekto. Pero kung aalisin sana yung fuel excise tax na yan, yung value added tax na yan, kaagad-agad, relief na yan sa taong bayan. Relief na yan, kaluwagan na yan, babalik na uli ang pagbiyahe ng mga driver. Papayagan na uli ng mga operators. Yan yung dyan eh. Yan mga kabunyog, mga kababayan, Ngayon, ang rason kasi, wala na daw kasing pera ang gobyerno. Bakit kasi walang pera? Dahil kasi sa korupsyon. Sinong nagsabing walang pera ang gobyerno? Ang daming pera ng gobyerno, kaya lang nauubo sa korupsyon. Yan ang totoo dyan. Kaya, na ito ngayon? Lahat ng problema natin ngayon, anong tawag dyan? Naiipon na ang problema natin. Naiipon. Dahil sa tahi-tahing problema, magkakakabit yan. Unang-una, bakit hindi maalis-alis ang fuel excise tax? Bakit hindi masuspend sa panahong ito ng krisis? Dapat sana, pwede namang para makaluwag ang buhay ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa sektor ng transportasyon, makabiyahe uli sila, alisin na yung fuel excise tax. Sa ngayon, ang yung value added tax, kung hindi man alisin, bawasan. Ayaw ng gobyerno dahil wala daw pera. Pag inalis daw yan, wala ng income. Pero kung wala sanang korupsyon, may pera ang gobyerno. May pera ang gobyerno. Kaya lang sa tindi ng korupsyon natin, kitang-kita nyo naman yung kinurakot dyan sa mga flood control na yan. Anong nangyari? Sa panahon ngayon na may krisis tayo, wala daw pera ang gobyerno. Kaya kahit yung fuel excise tax, hindi pwedeng alisin. Kaya
ano to damn if you do, damn if you don't ang nangyayari dito, mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang. Kaya ano ito nakakalungkot ng sitwasyon ng bansa natin sa ngayon. No? Ang problema sa halip na kaluwagan sa taong bayan, ang programa ni Jun Vic Rimulya, Secretary of Interior and Local Government, hulihin yung mga lumalabag sa curfew, hulihin yung mga nag-iinuman sa labas ng ng mga bahay, yung mga nag-iinuman sa bangketa, hulihin yung mga walang damit na pangtaas. Yan yun. Yan yung programa ni Jun Vic Rimulya. Hirap na nga ang taong bayan tapos yan pa yung kanyang programa. Sa totoo lang mga kabunyog, yan ang sitwasyon natin. Wala naman sanang problemang tanggalin muna yung buwis na yan para makaluwag tayo. Kaya lang, wala daw pera ang gobyerno pag tinanggal yan. Bakit kasi walang pera ang gobyerno? Kasi dahil sa korupsyon. Kung wala sanang korupsyon, kung hindi sana corrupt ang mga politiko natin, sa panahong ito, pwedeng alisin yung fuel excise tax na yan. 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, yan ang masaklap na katotohanan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.